Okay, so ngayong umaga po, we'll talk about isang topic na I think one of the most crucial na dinidil natin sa life natin. Okay? So, probably one of the most important culture na kailangan nating ma-establish sa life natin. Pakisabi nga po, culture. Okay. So, naniniwala rin po ako, no matter where you are, makakatulong po ito sa mga relationships in your organization, in your church, in your family, in your business. At ito po yung, sabi ko nga po, kailangan natin itong ma-establish sa life natin. It's about creating a culture of honor. By the way, ang message po natin ngayong umaga is the code of honor. Ayan. So, it's about creating. Dapat po ito ay nagkakaroon tayo ng impact. Ayan. By building a culture of honor. Pag mo yung word na impact, the first three letters, yung IMP. Well, I think it's about important. And then yung ACT, it's an important act na dapat talaga ginagawa natin. Okay, so the code of honor, creating an impact by building a culture of honor. Ayan. Okay, so ready na po ba kayo? Sa akin pong pagsasaliksik. Ayan. Segue muna tayo sandali. Sabi nila, yung tao daw na tumatawa sa joke kahit hindi nakakatawa, ay mataas ang IQ. Yeah? See? Di ba? So, mataas talaga ang IQ. Sabi mo sa katabi mo, mataas ang IQ mo. Ayan. Kasi po, magjo-joke muna ako. Ayan. So, tingnan natin kung sino mataas ang IQ sa inyo. Okay. Meron daw pong isang story ng mag-asawa. Okay. Yung asawang lalaki is very rude sa kanyang asawang babae. Okay. Pero ganun pa man, itong mag-asawa na to, nagbakasyon sila sa Jerusalem. Okay. So, nung nagbabakasyon sila sa Jerusalem, unfortunately, yung asawang lalaki ay namatay. Okay. So, nung namatay yung asawang lalaki, dumating ngayon yung undertaker. Okay. O sabihin natin, dumating yung insurance company. Ang sabi nitong undertaker, sabi niya, "Ma'am, alam mo po ba na pag yung asawa ninyong lalaki, pag yung kanyang bangkay ay dinala mo sa inyong bansa, gagastos ka ng 1 million. Pero kung dito mo sa Jerusalem yan ililibing, gagastos ka lang ng 10,000 pesos. Wow. So napag-isip-isip ngayon, o nag-isip ngayon yung asawang babae. Sabi niya, well, siguro, iuwi ko na lang yung bangkay ng asawa ko. Nagtaka ngayon yung undertaker. Sabi niya, "Ma'am, hindi ka ba nangihinayang malaki yung matitipid mo? Pagka inuwi mo yan sa bansa ninyo, 1 million pesos ang magagastos mo. Pero pag dito mo sa Jerusalem yan inilibing, 10,000 pesos lang." Again, sabi ng babae, napag-isip-isip ko, iuwi ko na lang yung asawa kong lalaki. So sabi ng undertaker, maitanong ko po, bakit po ba mas napili ninyong iuwi yung asawa ninyong lalaki sa bansa ninyo, since na mas makakatipid naman kayo? Sabi ng babae, alam mo, 2,000 years ago, dito sa Jerusalem, merong namatay, after 3 days, muling nabuhay. At ayokong mangyari yon sa asawa ko. Parang kukunti ata yung may IQ ngayon dito sa... So, church, yung kwento po na yon is an example of non-culture of honor. That is not honoring. And I want to talk to you today how to create a culture of honor where we always think the best, want the best, believe the best for every single person. Okay. So the word honor actually means to put weight
Okay. Or to value something. Take note of the word something or someone. Kasi po pwede tayong magbigay ng value o ng weight o magbigay ng honor to something sa mga bagay-bagay or to someone. It means if you don't take it seriously, you're dishonoring. Yan. Marahil po siguro sabihin mo, you may not like everybody, but honoring is your responsibility. Ayan. The word impact means to have a significant effect on something or someone. Pag sinabi nating significant, ibig sabihin ito meaningful or may kabuluhan. Pag sinabi naman nating culture, ito daw yung galawan. At hindi lang siya basta galawan, it is maintained. Okay, meron kang minemaintain na kultura. Kaugalian. Sabi nga, it's a custom. Custom is widely accepted way of doing something. Okay, ginagawa yan ng karamihan. Specific to a particular society, place, or time. At yan po ay nade-develop through repetition over a long period of time. Okay, so honor is high esteem. Sa Greek po, pag ni-research mo, the word honor means attaching high value to something or someone. Placing a high value in a person in the heart of every relationship. So yung pong ibig sabihin ng honor. At dyan po tayo iikot ngayong umaga. Do you believe or do you agree, church, that you honor what you value? Totoo po yun, di ba? Binavalue mo, ino-honor mo, hina-high esteem mo yung mga bagay na importante sa'yo. Amen? Pinahahalagahan mo kung ano ang importante sa'yo. Binavalue mo. Say for example, sabi nga, mayroong mga, sa boksingero, ano ang kanilang binavalue? Yung gloves nila, di ba? Yung mga tattoo artist natin dito, ano binavalue ninyo? Yung mga sabungero nga daw, ano binavalue na sabungero? Yung manok. Kasi nga, sabi nga po, kung ano yung importante sa'yo, binavalue mo yun. And that's honor. So, marahil po, nagtatanong ka ngayon, ano ang pagkakaiba? What's the difference between honor and respect? Diba? Well, sabi nga, both indicate admiring someone and giving someone or something value and importance. Pareho sila. Pareho yung respect at saka yung honor na binibigyan mo ng pahalaga. However, yung respect is not as strong as honor. Okay, do pareho silang importante. Para bang magkapatid sila, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Both respect and honor. Nga lang, yung honor kasi mas deeper. Respect is praising someone, whereas honor is more about how someone is highly important. Okay, at ibinibigay mo yung high esteem because of a good reputation, maybe in society, maybe in your family, or siguro sa church, or in your organization. So, therefore, respect is earned. Ang respect, hindi yan ina-ask. Diba? Parang, oy, respetuhin mo ako. Hindi po yan hinihingi. Yan ay in-earned. Okay? People respect you because of your reputation. And honor is given. Kaya magkaiba sila, pero parehong mahalaga, parehong importante. Okay, so ang sermon text po natin ngayong umaga, please join me in reading. Open your Bible in Book of Romans, chapter 12, verse 10. Verse 10 says, love one another with brotherly affection. Outdo. Okay. One another in showing honor. Sa Tagalog po sabi dito, magmahalan kayo bilang magkapatid. At
pahalagahan ninyo ang iba ng higit. Sabi na, outdo. Diba? If someone's honoring you, dapat pala ina-outdo mo pa yun, pahalagahan mo at hihigitan mo pa yung pagpapahalaga nila sa inyo. Wow. Ulitin nga po natin, sabi dito, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo naman minamahal ang kapwa mo? At sabi dito, higitan mo pa. Outdo mo. Diba? By showing honor. Now, pag-usapan po natin, how we build the culture of honor. Paano nga ba? Kasi sabi natin kanina, create an impact. Kailangan may magkaroon ng significance, may kabuluhan. Gumawa tayo, mag-create tayo. Let us build a culture. Diba? Kailangan ito yung maging galawan natin, maintained natin na galawan. In organizations, in church, inside the family, diba? In friendships. So, kailangan ito yung kultura natin. So, how do we build the culture of honor? So, number one, be diligent to express honor. Be diligent. Dapat pagsikapan daw natin, pagtsagaan natin, maging masipag tayo, di ba? In expressing honor. O bigyan natin ng konting illustration. Alam niyo po, ang bawat bansa may kanya-kanyang culture sa pag-honor. Di ba? Sa atin sa Pilipinas, kasi depende sa kultura ng bawat bansa. Sa atin sa bansang Pilipinas, yung mga Pilipino, paano po tayo nag-show ng honor sa mga elders? Paano ginagawa natin? Di ba tayo aamin po tayo? Di ba? Nag-aamin tayo. Yung generation namin, meron pa, pero ngayon nagbago na. Di ba? Nagbago na. Si tatay, si nanay, pini-peace bump na lang. Actually, nauso lang naman yung peace bomb dito sa atin. Nagkaroon ng pandemic kasi hindi ka pwede mag-shake hands, hindi kayo pwedeng, di ba, magmano. Pero, di ba, by showing respect to the elders, sa parents, sa mga matatanda, thank you po sa mga nagmamano dito, to your pastors, to your leaders, di ba? But that's how you show your honor. Di ba? Di ba nagmamano tayo sa ibang bansa nga, di ba, sa Japan, paano sila mag-show ng honor? Tama po ba? Sa Thailand, yung tinatawag nilang Y, yun yung greetings nila. So, depende po sa bansa, pero still, ginagawa po yun to show honor. Diligent in expressing honor. Amen po ba? Now, may tanong ako sa inyo. Na-experience mo na ba yung kilala ka nila, pero hindi ka nila kinikilala? Tama. Experience yun na yun. Yung alam nila na ikaw yung pastor, alam nila ikaw yung parents, alam nila ikaw yung cell leader, kilala ka nila pero hindi ka nila kinikilala. Diba? Na pagdating mo, hindi ka man lang paupuin. Diba? Wala silang pakialam, hindi ka man lang bigyan ng tubig. Gets nyo? Yung, naranasan nyo na ba yung ganun? Yung dumating ka sa isang lugar, kilala ka nila eh. Kilala ka nila, pero hindi ka nila kinikilala. Minsan nakakalungkot, di ba? Yung ganun. So, palawakin po natin, expound natin, honoring one another. Okay. Tingnan natin, kasi ulitin ko po honoring, pwede yan to someone or to something. Binibigyan mo ng value. Okay. So, practical examples, tingnan natin. Sabi sa Romans 12:10, pahalagahan ninyo ng higit pa. Church, ang message po natin ngayong umaga, gusto ko na mag-sink in po sa heart natin ito kasi we need to create an impact by building a culture. Diba? Kailangan maging ganun yung kultura, maging ganun yung galawan. Diba? It's an important act. Okay, Romans 12:10 sabi, pahalagahan ninyo. So, therefore, tingnan natin, in practical ways, alam naman natin, given na yon, spiritual ways, alam naman natin, para i-honor natin ang bawat isa, dali natin kay Lord yan. Siyempre, I honor you, binavalue kita, mahalaga ka sa akin, kaya kita in-invite sa church.
para makilala mo ang Panginoon. That's one thing I honor my friends, my families, di ba? Kaya that's honoring. Pero in practical ways, paano nga ba natin ino-honor? Sa mag-asawa, husband and wife, paano ninyo ino-honor ang isa't isa? Paano? Siyempre, ino-honor natin unang-una sa mag-asawa, ino-honor natin yung vow natin. Vow natin, nung kinasal tayo, di ba? For better or for worse, till death, mauna ka na. Di ba? Ganun ba yung pag-honor? Hindi, di ba? Till death, do us part. Di ba? In sickness and in health. Grabe, totoo lang po, yung sickness and health na yan, pagka health lang, pag may sickness na. Gusto nung talaga ng partner, mamatay na kaagad yung ano eh. Di ba? At ayaw niya sa Jerusalem ilibing. Baka mabuhay na muli. So, it's a joke, pero it's not honoring. Paano nyo ino-honor, mag-asawa, ang bawat isa? Well, siyempre, i-honor natin yung vow natin. Naalala nyo ba nung kayo ay nangako sa Panginoon, humarap kayo sa altar, di ba sabi ninyo, for better or for worse? In sickness and in health. For poorer or for richer, till death do us part. Di ba, ino-honor natin yon. So, by trusting at saka faithfulness. Yun yung pag-honor natin sa isa sa mag-asawa. Di ba? Siyempre, i-honor mo yung asawa mo, i-date mo, di ba? Kung meron kang panregalo, regaluhan mo. That's one way of honoring. Amen? Amen po ba? Mga asawang lalaki. Parang asawang babae. Paano mo ino-honor si husband? Paano mo ino-honor? Di ba? Okay, pag-usapan naman natin, sa mga anak natin, paano natin i-honor naman yung mga anak natin? Well, parents, spend time with them. Spend time with them. Kasi sabi ko nga po sa inyo, may enjoy mo pa sila pag maliit pa yan, pero pag malaki na, hindi mo na makakasama ng madalas yan. Hindi na, maniwala po kayo sa akin. Pagkainan, sama yan. Pero pagkatapos kumain, gusto niyan, umuwi na kaagad. Di ba ganun kayo? Ganun tayo. Di ba? Pero parents still make time, not find time para sa inyong mga anak. Di ba? Gagawa ka talaga ng panahon. Hindi ka, pag may panahon, no, don't find time, make time. Okay? O pangara naman sa mga anak natin, papaano mo naman i-honor ang parents mo? Mga youth. Taas nga kamay ng mga youth. Yung nagpapanggap, bahala ka. Mga youth. Paano mo ino-honor ang parents mo? Eto, meron akong tanong. Listen carefully. Youth, listen. Mga anak, listen. Papaano ninyo pinapahalagahan yung perang binibigay sa inyo ng mga magulang ninyo? Baon, pera. Paano nyo pinapahalagahan? May idea ba kayo, mga anak, kung paano pinaghirapan ng magulang ninyo yung perang inabot sa inyo bago dumating sa kamay nyo yan? May idea ba kayo? Di mo ba alam na baka yan, namura ng boss niya? Di ba? Nakakita na ba kayo yung driver ng bus, sinampal? Mga anak, may idea ka ba kung paano umabot sa kamay mo yung pera? Paano mo pinapahalagahan? Di ba? Yung ibang mga kabataan, nauubos sa pagbisyo. Di ba? Tapos, mayroon pang anak. Paano mo ino-honor ang magulang mo, anak? Ba? Sa pagsagot-sagot? Sa magulang? May payo ko sa inyo, mga anak. Ipag-pray mo. Mag-ipon ka. Para pagdating ng panahon, imbis na sagot ka ng sagot sa magulang mo, sagutin mo na lang yung travel ng magulang mo. Tama? Yun na lang. Yun ang magandang pagsagot. Yung may honor. Di ba? Doon, dali mo. Pag travel, kung hindi mo kaya na international, si nanay, tatay, padala mo sa Cebu para makakita ng dolphin. Tama. Hindi nga, totoo sa totoo. Ako, minsan naisip ko din yun siguro nung kabataan ko, pinahalagahan ko ba yung pera na bago umabot sa kamay ko,
papaano ko pinapahalagahan, papaano ito nakuha ni mami, tsaka ni daddy, ni nanay, ni tatay, ni ama, tsaka ni ina. Tapos sasagot-sagutin mo pa. Di ba? Tapos magdadabog-dabog ka pa. Kaya yan, payo ko sa inyo mga anak, imbis na magsagot-sagot kayo sa magulang, sagutin mo na lang, papunta ng pagtrabilin nyo. Tama, sabi mo, may mga, ano ba dito, may mga bata ba kayong katabi dito? O, mag-ipon ka. Diba? Matagal lang gusto makita ni tatay yung dolphin. Doon, dali mo sa Splash Island, si nanay at si tatay. It sounds funny, pero di ba, mga anak, hindi lang po, di ba sabi natin, honoring is giving value to someone or to something. Ito pa, tayo naman, paano naman natin ino-honor pag tayo naman bisita naman sa isang bahay? Paano? Di ba hinuhubad pa nga natin yung tsinelas at sapatos natin? Ay, iba walang pakialam. Kahit na maputik yan, di ba, dire-diretso sa loob ng bahay. Di ba, ganun lang, di ba? Pag-honor yun eh. It's simple, pero minsan nane-neglect natin. Di ba? Naguhubad tayo tsinelas bago pumasok o sapatos, di ba? Ay, paano mo ino-honor ang church? Eh, huwag ka magkalat. Isa yon. Kasi meron ako nakita talagang, yun ang mahirap. Mahirap pag ikaw yung may third eye sa bahay. Sabi nila, ikaw lang nakakita ng kalat. Yung iba talagang nakita niya na yung balat ng candy, dinaanan. Yung iba, sinipa pa. Tamputin mo na, ikaw naman. Di ba? Huwag ka magkalat. So that's one way, very simple, very basic. Pero I think, isa yan sa mga paano mo i-honor yung church. Siyempre, yung mga gamit sa church, siyempre, pahalagaan ninyo. Kasi, siyempre, binili natin yan lahat. Galing yan sa giving ninyo. Di ba? Pera ni Lord yan. So, pahalagahan natin. Okay? So, of course, siyempre, pag-honor sa Panginoon, paano natin ino-honor ang Lord? Well, of course, in obeying Him, and putting God first. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, ito lang kunin ko itong praise lang na to, if you honor me, I will honor you. Ang sabi ng Lord. So, ibig sabihin, honor begets honor. Diba? What you sow, you reap. Diba? What you sow, you reap. Sabi ko nga sa mga anak ko, simulan nyo nang i-honor yung mga magulang nyo ngayon. Kahit yung mga youth, sabi ko, simulan nyo nang i-honor kasi dadating ang time, magiging magulang ka din. Magiging magulang ka. At dadating ang panahon, di ba, kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, i-harvest mo din naman yun eh. Pag marunong ka mag-honor, mag-respect sa magulang mo ngayon, syempre, pag ikaw naging magulang na, i-honor at i-respect ka din ng mga anak mo. Tama ba? Meron kasi talagang yung dishonoring sa magulang. At alam naman natin, siyempre, pag ikaw ay nag-honor sa magulang, may pangako ang Lord na mahabang buhay. Tama? So that's number one. I-express natin yung honor natin to someone or to something. Di ba? Siyempre, pag sinabihin natin to something, hindi lang naman sa tao, ino-honor mo rin yung mga bagay-bagay. Di ba? Subukan mo na, pabayaan mo ang bagay at walang maintenance, hindi mo inaayos, hindi ka rin pahalagahan yan. I-honor ninyo. So, number 2, how we build the culture of honor. Number 2 is be vigilant to suppress honor. Ayan, be vigilant daw. Tingnan natin to. Alam nyo ba, mga kapatid, building a culture of honor takes a participation of people. Kailangan talaga po, ang bawat isa talaga sa atin, kung gusto natin talaga na magkaroon talaga ng kultura ng pag-honor, kailangan talaga magpa-participate po tayo lahat. Kasi siya po ay influence. And an environment that people have chosen to live. Yun pala yun. Diba? Kung gusto ninyo na ang tahanan, gusto niyo ang church, your organization, your business, your friendship, gusto niyo magkaroon ng kultura ng honor, dapat po nagpa-participate ang bawat isa at yan ang piliin. Diba?
mas piliin natin yung environment na yan kung saan tayo ay namumuhay. Yan daw po ay standard of life that people chose to live. Pipiliin talaga natin, para pag sinabi mo sa sarili mo, mas gugustuhin ko na mamuhay sa isang environment na kasama yung mga tao na marunong mag-honor sa isa't isa. Mas gugustuhin kong manirahan sa isang tahanan na merong honor sa isa't isa. Di ba? Bilang anak, ino-honor mo ang magulang mo. Ang magulang, ino-honor mo ang anak mo. Di ba? Sa church, di ba? Ang sarap, di ba, sa isang iglesia na ang bawat isa ay nag-honor sa isa't isa. Di ba? Pinapahalagahan natin, binavalue natin ang bawat isa. Ano sabi kanina? Magmahalan kayo bilang kapatid. Di ba? We are family. Magkakapatid tayo sa Panginoon. So, magmahalan tayo, pahalagahan natin ng higit pa. Ang sabi ng Bible. Di ba? Ang sarap, mamuhay, piliin natin. Di ba? Sa workplace. Di ba? Kung doon sa inyong, sa workplace ninyo, ay alam mo na merong mga empleyado na ino-honor yung kanilang boss at yung boss na ino-honor yung kanilang mga empleyado. Di ba? Ang sarap magtrabaho. Diba? Can you imagine, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay nag-o-honor? Wow, siguro ang sarap mamuhay. Di ba? Yung pinapahalagahan natin ang bawat isa. So, as far as a culture of honor is concerned, alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin at some point is kailangan talaga natin magkaroon ng pagbabago. Pakisabi nga po, pagbabago. Kailangan talaga natin ng pagbabago talaga sa puso natin. Kailangan talaga natin. You can always live honorably towards other people, sa neighbors, di ba? Sa family, sa friends. Kahit na nga hindi ka nila ino-honor or they dishonor you or they speak evil against you, you can still treat them respectfully and honorably because it's my responsibility. Yun pala yun. Kahit hindi ka nila ino-honor, kahit hindi ka nila tinitreat ng mabuti, well, it's still, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, it is our responsibility. At ang tawag dyan, the Code of Honor. Amen? The Code of Honor is generally a set of rules or ideals or mode or way of behaving regarding honor. Yan pala ay behavior. Ibig sabihin, sabi natin kanina, well, ang honor pala ay pinipili pala yan. Pinipili pala ang standard na yan kung yan ang pamumuhay na gusto ko within my environment, within my church, within my family, my organization. Diba? Wherever relationship is available, so piliin natin. It's a participation of people. It's an influence and an environment that people have chosen to live. Diba? Mas magandang piliin siya na may honoring. Agree po ba kayo? Agree kayo? Diba ang sarap ganun yung lugar, yung environment mo, ino-honor nila ang bawat isa. Ang sarap sana kung bawat tahanan, ganun, no? Bawat church, bawat organization, bawat business, merong culture of honor. Again, in Romans chapter 12, verse 10 says, love one another with brotherly affection. Outdo. Wow, sabi dito, outdo. Higitan mo pa one another in showing honor. Kung ino-honor ka, higitan mo pa. Now, church, do you realize many tragedies in life betrays to a dishonor of someone or something? Marami pong mga trahedya kung ititrace mo ang dahilan, ang root ay dishonor. Tingnan natin, sabi natin kanina, dishonor could be to something or to someone. Unahin natin something. Sabi ko sa inyo kanina, sa mga bagay-bagay, kahit na sa mga bagay-bagay, dapat lagi nating pinapahalagahan. Kung ano yung meron ka, pahalagahan mo. Di ba anong sabi ng Bible? If you are faithful with little, you are worthy of much. Di ba? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit,
bibigyan ka ni Lord ng mas malaki. So kaya siguro hanggang ngayon, hindi pa ini-increase ng Lord kasi doon pa lang sa maliit, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Tama? Sabi ng Bible, paano kita bibigyan ng sariling sayo kung yung sa iba nga yung hiniram mo ay hindi mo pinapahalagahan? So, alam nyo ba na mas matindi pala ang responsibility natin or accountability natin doon sa mga bagay na hiniram? Diba hiniram mo, ibalik mo ng maayos. Amen. Amen ba? Uy. Meron akong kilala nung high school kami, talagang meron siyang lakad, date ata yun. Nanghiram siya ng pantalon doon sa kaibigan namin. Nung medyo maluwag sa kanya, pinarepair niya. Sabi ko, sobrang pagpapahalaga nito. Pinarepair yung pantalon, hindi na magamit ng may-ari. Totoo ba yun? True story po yun. Pinarepair. Kasi daw, sabi naman, ba't pinarepair mo? Hindi kasya eh. Pero totoo po yun, mga kapatid. Alam mo ba na tinetest din tayo ng Lord? Yung mga hinihiram natin, tinetest natin. Kung paano mo hiniram, ibalik mo pa na mas maganda. Di ba? Nanghiram ka ng motor, pagbalik, i-full tank mo. Tama, hello? Hindi, yung iba, pagbalik, sira eh. You place weight of value. Di ba? Sabi ng Lord, paano kita bibigyan ng sariling sayo? Eh yung hiniram mo nga, hindi mo pinapahalagahan. Kasi merong ganun pagkatapos hinirigan, wala na, tapon na lang yan dyan. Pahalagahan mo para bigyan ka ng sariling sayo ng Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yan. So, huwag kayong magpaparepair ng hiniram, ha? Alam nyo ba na ang dishonoring is a spirit? Alam nyo ba na ang dishonoring ay naipapasa? Alam nyo ba na ang dishonoring may sumpa? Have you ever read the story of Noah? Kilala nyo si Noah, di ba? Si Noah yung gumawa ng barko. 120 years, di ba? Na pinagawa siya ng barko ng Panginoon na sabi ng Lord, uulan at babaha. Pero in time of Noah, wala siyang idea kung anong ulan. Kasi hindi pa siya nakaka-experience ng ulan. Pero nag-obey siya kay Lord, di ba? So yun ang story ni Noah. At si Noah, nagkaroon siya ng 3 anak. Si Japhet, si Shem, at saka si Ham. 3 lalaki yung naging anak ni Noah. So siguro, isang araw, si Noah, pagod siya, at wala siguro siyang makakitang ibang iinumin, tubig o soft drinks, wala nakakita siya ng alak, ayun, nalasing. Diba? Story, nalasing si Noah, at doon sa kanyang tent, o sa panahon natin, sa kwarto niya, si Noah, for whatever reason na hindi ko alam, natulog ng naked. Nakahubad. Okay. Isang araw, pagpasok ni Ham, nakita niya yung tatay niya nakahubad. Ano ginawa ni Ham? Pinagtawanan niya, dinishonor niya yung tatay niya. Pinagtawanan niya, nakita niya, hubot-hubad yung tatay niya. Ano ginawa niya? Kinuwento niya doon sa kanyang 2 kapatid, si Shem at saka si Japhet. Kinuwento niya yung kahihiyan ng tatay niya. Ngayon, dali-dali yung kanyang 2 kapatid. Anong ginawa ng 2 kapatid? Kumuha sila ng kumot. So, imbis na takpan nila yung tatay nila ng paganyan, ang ginawa nila, patalikod sila naglalakad, sa kanila tinakpan. Nakita niyo yung kwento? Si Ham, dinishonor niya yung kanyang tatay, at alam niyo kung anong nangyari? Yung generation ni Ham na sumpa, naging slaves. Read your Bible. Di ba? Ganun ang nangyari sa lahi ni Ham. Now, on the other hand, si Noah, bilang naked, he represents no other than imperfect people. Naked, imperfect, nagkakamali, nagkakaproblema, sumasablay, nagkakasala.
So it represents that Noah, there are no leaders other than imperfect leaders. Maybe your boss. Porke ba imperfect yung boss mo, you will not honor them. Your pastor, your teacher, your cell leaders, your father, your mother are all imperfect. Pero pag in-expose natin sila into humiliation, di ba ganun ang ginawa ni Ham eh? Pinagsabi niya, pinagtawanan niya yung tatay niya. When we expose them to dishonor by telling others their weaknesses, di ba, ichinismis mo pa. Para mapahiya, mas lalong mapahiya. Di ba, siniraan mo pa. Church, it brings curse upon us. And we will never advance in life with such an attitude. Kaya kung meron po mga ganong pagkakataon, nagawa tayo, repent. Pakisabi sa katabi mo, repent. Repent. You know why, church? When we dishonor someone, alam mo ba na God cannot do miracles in your life? Di ba? Lord, mag-miracle ka sa buhay ko. Pero sabi ng Lord, hindi ako makapag-miracle sa iyo because you're dishonoring someone. Because dishonor shuts the door of miracles. But honoring open doors for miracles. Amen? Nabasa nyo na ba yung a prophet without honor? Open your Bible, Matthew 13, 53, 58. Tingnan nyo When Jesus had finished these parables, He moved on from there. Coming to His hometown, He began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Tingnan nyo they were amazed. Pero sabi dito, saan nakuha nitong mama na to yung kanyang karunungan? At saan niya nakuha yung kanyang miraculous power? Nag-usap sila, saan nga ba? In verse 55, di ba karpentero lang yan? Di ba yan ang problema natin minsan? Dahil mababa lang ang katayuan ng isang tao, para bang they're not worthy of your honor. Di ba karpentero lang yan? Di ba hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral yan? Di ba ano lang yan? Ganto lang yan? Di ba ganyan lang yan? Isn't this mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters were us or with us? Where then did this man get all these things? And they took offense at him. But Jesus said to them, a prophet is without honor except in his own town and in his own home. Pause muna tayo dito. Totoo, no? Minsan, mahirap talaga makuha yung honor sa mismong mga kasama mo. Kasi because of familiarity, kilala mo eh. Pero hindi nangangahulugan na, sabi ko nga, tayo, sa bahay, sabi ko, tayo, love natin ang isa't isa, friendship tayo, nagkukulitan tayo, pero wag mo kakalimutan, tatay nyo pa rin ako. Tama ba? And I deserve honor bilang tatay. Ganon din sa church, nagkukulitan tayo, body-body tayo, friendship tayo, pero huwag nyo kakalimutan, pastor nyo pa rin ako. Amen ba? Huwag mong kakalimutan, sa cell group ninyo, may kulitan, may tawanan, pero cell leader mo pa rin yan. Amen ba? Kasi ang hirap talaga, a prophet is not without honor except in his own town and in his own home. Ang hirap talaga ng honor talaga within the circle. Di ba? Pag yung kapatiran, meron siyang maliit na business, abay, suportahan nyo naman. Di ba? Puto pa na nga lang yung tinda. Ano ba naman kayo? Di ba? Honor mo lang. Di ba? Tulungan mo lang. Diba? Nga lang hindi, talagang kasi sabi nga meron tayong crab mentality, hilahan daw, hilahan. Kaya ngayon, dahil ang tingin nila mababa lang si Jesus, sabi sa verse 58, and he did not do many miracles there because of their lack of faith. Ano sabi sa Tagalog dito? Tingnan natin sa Tagalog Paano siya makakagawa ng himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? By the way, may kapatid po si Jesus Kasi nung siya po ay pinanganak ng isang birhen,
Virgin talaga si Mary noon, pero after noon, nagkaroon ng kapatid si Jesus. Amen. Ayan. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at kaya kanilang tinatanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya makakagawa ng himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Okay. Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Talagang ang hirap, no? Alam niyo, pinakamahirap sa lahat kasi kaya minsan nawawala yung honor within the circle kasi ang nakikita nila, the old you. Tama? The old you. Pag nakita kayo ng mga sa reunion, sa mga kaibigan nyo matagal na, ang tingin nila sa'yo, yung dating ikaw pa din. Di ba? Kaya pag sinishare mo na ng kay Lord, tingin sa'yo, baliw ka. Kasi ikaw pa rin yung makulit, ikaw pa rin yung mabisyo, di ba? Ikaw pa rin yung dati. So, at taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng yan? At siya'y hindi nila pinaniniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Church, I realize, upon reading these verses, hindi lang lack of faith nila, kaya hindi makagawa ng himala sa buhay nila ang Panginoong Jesus. But the root is dishonoring. Hindi lang lack of faith, because of dishonoring. Tapos, siyempre, parang hindi siya binalyo, yung sinasabi ko na kilala ka, pero hindi ka kinikilala. Hindi ka binibigyan ng halaga. Hindi ka binavalue. Di ba? Di ka ino-honor. Karpentero lang yan di ba? Di ba driver lang yan? Kasi pag mababa ang katayuan ng tao, hindi natin nabibigay yung honor. Philippians chapter 2 verse 3 and 5 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Di ba? Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Kasi yan ang problema Tinitingnan natin lagi yung sarili natin, mas higher sa kanila. Kaya hindi natin nabibigay yung honor. Di ba? Ano lang yan? Basurero lang yan. Di ba? Basurero lang yan. Bakit ko tutuunan ng pansin yan? Ganun yung thinking ng ibang tao. Di ba? Sa church, yung makapal yung kwintas, sa unahan mo pa upuin. Di ba? Itong babae, parang Lancome yung makeup dito sa unahan. Pero yung pangit ang damit, dun sa likod. Di ba yan ang sinasabi ng Bible? Hindi ganon. There is no respecter of any person pagdating sa Panginoon. Walang favoritism, wala tayong tinatangi. Lahat tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Do not look yourself better than somebody else. Be humble and value others above yourself. Amen? So, church, sa ating pong conclusion, doon sa binasa natin, the prophet without honor, naniniwala ako, dishonoring shuts the door for miracles. Pero pag marunong ka mag-honor, sabi ng Panginoon, hindi lang basta himala, mga himala ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pala, hindi kahit anong pray mo, hindi naghihimala yung savings mo. Kahit anong prayer mo ng healing, hindi naghihimala ng healing. Church, alam nyo ba na maraming himala ang pwedeng mangyari kapag marunong ka mag-honor to someone or to something? Piliin natin yung environment na yun. Let us participate. Kung meron tayo na dishonor, repent. Diba? Piliin natin yun. Mamuhay tayo let us create, building an impact of honoring one another. Let us build a culture of honor. Yung standard ng buhay na piliin natin, yung ino-honor ang bawat isa. Ang sabi ng Lord, pag ginawa mo yan sa kapwa mo,
ginawa mo yan para sa Kanya. Church, ako, I honor you. As church, siyempre, mahal ko ang kapatiran, di ba? Sana po, gawin nating kultura to sa loob ng church. Let us honor one another. Bigyan natin, napahalaga natin, i-value natin. Let us value our friendship. Value natin. Wala namang perfect na friendship eh. Diba? Meron talagang may sumasablay. Diba? Sabi nga, may mga nababasa ako noon, sa magkakaibigan, meron talagang lalabas dyan na pasaway. Sa pamilya, meron talagang sablay. But let us create by building an honoring environment, an honoring church, honoring sa loob ng pamilya ninyo. Di ba? Naniniwala ako, church, kung mababago yung mga puso natin at magiging galawan natin yan, magbubukas ang pintuan ng miracle ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen ba yun? Amen ba yun? Tingnan mo yung nasa kanan mo. Tingnan mo yung nasa kanan mo, sabi mo sa kanya, kapatid, I honor you. Yung nasa kaliwa, kapatid, I honor you. Yung nasa likod, nasa harap, kapatid, I honor you. Mahal kita sa Panginoon. I honor you. I honor you. Let us value one another. Let us value. Kasi alam nyo ba kung bakit? Hanggang langit magkikita tayo. Di ba? Mabuhay ka 100 taon dito sa mundong ito. Sandali lang yan. So that is the code of honor. I-maintain natin yung galawan na yan. Honor natin. Honor nyo, yung kayo mag-asawa, i-honor ninyong bawat isa. Magulang, honor your children. Children, honor your parents. Yung mga bagay-bagay, i-honor natin. And I declare by faith, in the name of Jesus Christ, the name above all names, pag ginawa mo yan, magbukas ang pintuan ng miracle sa buhay mo. Amen.